Veggie, good morning sa ating lahat. And nandito po tayo ngayon si Veggieman sa isang malamig na lugar. So nandito po tayo ngayon sa Itogon, Benguet. Medyo malamig po, no? Pero ito pong Itogon, ito po yung kumbaga medyo mababa po ito. Kung sa highlands po yung pag-uusapan, ito po yung lower part, ano? So kaya po dito nakapagtanim po sila ng gulay na itinatanim din doon sa lowland o doon sa kapatagan. And ngayong umaga, napakaswerte po natin kasi pinaunlakan po tayo ng isang farmer, lady farmer po siya, babae po na medyo matagal na rin po yata siyang sumusubok magtanim. Pero dati po iba tinatanim niya, pero ngayon pag-uusapan natin ay tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang gulay at kasama na rin yung dito sa ating screen, mais. Subukan po natin pag-usapan ngayon yung mais. Pero kakaiba po yung mais niya, no? Sabi ko nga po, medyo nandito po tayo sa medyo malamig na lugar. And parang iba yung kulay ng mais niya, parang bago. Okay, so kilalanin po natin yung atin pong resource person ngayong umaga. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Pwede po ba kayong magpakilala, ma'am? Ako si Lilibet Balbines Donator from Itogon, Poblacion. Itogon, Benguet. Ano pong nickname niyo, ma'am? Lilibet. Lilibet. So si Ma'am Lilibet. Dito po pa talaga kayo sa Itogon? Matagal na po kayo dito naninirahan? Since birth. Since birth. So sabihin yung mga parents po ninyo, so dito parents namin. Dito na rin po talaga Okay. So ma'am, maraming salamat sa inyong oras at sa pagpapaulak sa amin. Mamaya pag-usapan natin yung mais. So ipakilala ko lang yung ating kaibigan, si Sir Romel. Good morning po sa inyong lahat. Okay, so taga-Swiss po. Taga-Swiss po ako. Okay, so kayo po ba yung tumulong kay Ma'am Lilibet para po sa taniman? Yes sir, ako po ang naka-assign dito sa Lower Benguet. Lower Benguet, ayun, sabi ko nga kanina, sa medyo ibaba, lower part. Yes sir. Okay, so hindi ganong mainit kumpara sa taas. Yes sir. Pero malamig pa rin, ginikinaw pa rin ako eh. Malamig pa rin sir. Ay, malamig pa rin. Okay, so diretso na po tayo dun sa ating pagtatanim ng mais, Ma'am Lilibet, ilang beses nyo na po bang ginagawa itong pagtatanim ng mais? 2016. 2016 po kayo nagsimula na magtanim nitong ganitong... Kasi nung una, kinuha ko yung seeds ko sa Santa Maria, Pangasinan. Opo. Binili ko doon kasi wala dito sa Baguio. Anong klaseng seeds po yung sinasabi ninyo? East-West din po. Yung ito rin 1 pong... kilo. Ganito rin. Ganito rin po. Pwede po ba natin pakita? Sir Romel, ano ba yung tsura ng mais na yan, yung bunga? Pwede ba tayong kumuha dyan? Ano pang meron dyan sa sinasabi ni Ma'am Lilibet? Pwede ba natin kuhain na mismo yung anong yan? Okay, para dito tayo. Okay. So ito po yung dito po tayo. Tinatawag nilang Purple Sweet sa East-West. Purple Sweet, hybrid po ba yan? Yes sir, hybrid po ito. Okay. So kung titignan nyo naman, nga po. Para po sa mga viewers natin, makita nyo, iba yung kulay, dalawang klase, isang puti at isang purple. Ma'am Lilibet, sabi nyo po 2016 tinanim ninyo? Hindi, nagtanom kami noon. Opo. Oo. Itong ganitong klase na rin po yan? Ganitong klase rin. Ito nga daw po yung Purple Sweet. Saan nyo po natutuhan na itanim ito? Kanino po na laman? Kasi dati na mga farmer yung mga parents ko yung mga grandparents ko Okay, pero itong variety po na ito, sino po nag-introduce sa inyo? Hindi ko pa nakilala si Sir Romel. Opo. Basta binili ko na lang na ganun, yung seeds. Okay. I understand, meron po kasi yung mga normal na mais na na glutinous na sinasabi. Yung puti lang, purong puti. Bakit po ito itinanim niyo na may kasamang purple? Kasi na-try ko na yung kasi yung binibili namin noon, yung galing sa Saan sa po? market. Okay. Pero yung parang pag siya, matigas kaagad yung matigas. Kaya itry ko nito kasi ang alam ko pag, di ba hybrid? Hybrid daw po ba ito? Hybrid yan sir, hybrid po. Hybrid? Parang sigurado siya, ganun. Kaya yun sigurado. Sabi nyo kanina, yung mga puting nabibili ninyo dati, matigas? Matigas. Ito po ba, malambot po ba ito? Kahit na more than 65 days, malambot pa rin siya. More than 65. But ilang days po ba dapat ito bago anihin?
Yung ang alam ko yan, kasi nakasulat 65 dun sa days ano, ba? 65 days. Pero ngayon, ilan na pong araw ito ngayon? Sige, mga 7 days siguro. 70? Okay. Sir Romel, mamaya matitikman natin to kung talagang malambot pa. Yes sir, may pinaluto nga tayo. May tayo tayo dyan. Oo. Okay, medyo pag piniga-piga ako, mukhang sakto lang. Mukhang sakto naman to. Yes sir. Okay. So, saan pupunta si Ma'am Lilibet? Niluluto? Yung niluluto daw na Sige po, purple ma'am. sweet, eh. Opo, balik po tayo mamaya ha, para po makita natin. So, okay, so umalis po sandali si Ma'am Lilibet kasi po nilaga nga yung mais. Gano'n pa katagal bago maluto yung mais na yun, Sir Romel? Mga 30 minutes lang sir, pwede nang... Tagal naman nun, sir. Tagal, sir talagang ganon. Talagang Hindi, ganon, joke lang yun. Hindi ko naman alam kung gaano katagal magluto ng mais. Okay, Sir Romel, hybrid Purple sweet. Purple sweet F1 hybrid. Hybrid. Okay. So naiintriga ako dito sa sa lower part ng Benguet na sinasabi mo na Itogon, ano? Yes sir. Marami ba nagtatanim dito ng gulay? Marami po sir ang nagtatanim dito ng gulay. Kaya lang hindi gaanong kalawak. Okay. Yung mga square meter lang. Square meter? Oo sir. Ikaw siguro nagsimula ng gulayan dito? Ako sir, Nagturo? yung nag-introduce dito sa gulayan. Kasi Gawa to nung mga lahat ng programa natin. Kasi di ba minahan to? Itogon? Yung kabuhayan nila dito minahan sir. Minahan hanggang ngayon, may nagmimina pa, wala na. Wala sir, gawa nung pinasara nung DNR secretary. Oo. Kaya ngayon naghahanap yung mga ibang tao dito ng alternative source of living. Kaya maganda yung pagkapasok natin na i-introduce natin yung pagtatanim ng gulay. Tatanim din ba sila ng palay? Nagtatanim sila yung ibang part ng Itogon gaya sa Tinongdan. Sa Dalupirip. Yun yung nagtatanim ng mga palay. Okay, Sir Romel, balik tayo dun sa usapang mais, ano? Yes sir. Okay. So, 70 days na yan. 70 days mahigit sir. Harvestable na talaga. Harvestable talaga. Tingnan nga natin yung ibang sinasabing 70 days, harvestable. Kasi ang tanong sigurado ng iba yan, sabay-sabay ba yung mga harvest? Sabay-sabay kaya yan? So, kita nyo naman sir, ito sabay-sabay naman yung bunga nito, sabay-sabay ma-harvest. Sige, pakita ho natin Sir Romel kasi ayun, no? So, ito, ang ganda ng pagka-purple niya. Ganda ng pagka-purple niya, no? Pag niluto ba yan, purple ba rin? Pag niluto ito, purple pa rin. Ganda, Okay. Ano bang advantage ng purple na yan? Bakit kailangan yan? So, ito ang advantage ng purple na ito. Ang kagandahan kasi nito, may taglay na anthocyanin. May taglay na anthocyanin. Ano po yun? Yun yung tumutulong sa atin para mapalakas ang resistensya ng ating katawan. Para hindi tayo matamaan sa sakit. Parang sa immune system po ba Parang yan? sa immune system. Maganda pala yan. So may purple. Yun yung kagandahan nito sir. Ganun din kaya yun sa talong. May purple din yun sir. Ganun din yun sa talong. Kaya yun yung ng purple. Okay, purple. Kaya pala maganda yan. So binuksan natin. Paano ba malalaman na bukod dun sa tamang edad, dun sinasabi natin? Kasi nakita ko iba, pinipiga-piga yan kung sir. Paano ba yun sir? Ipakita mo nga sa amin sir kung po pwede po. Yun ba? Yun po yun. Ano po yung natin? So, paano mo malalaman kung talagang good na yan sir? Sinasalat ba o kailangan buksan talaga? Yung iba kasi, yung marunong sa sinasalat lang. Sinasalat. Yung iba naman na parang first time lang, binubuksan para makita. Okay, pero yan sir, ano ba sa palagay mo yan? Pero ito, sigurado na to. Sige nga Puno, sir. puno na to. Po natin. Ganda kasi itong purple na ito Mamaya mag-uwi ako. Magkano mabentahan nila dyan? Sigurado ako. Puno hanggang sa taas, sir. Puno. Mukhang may uod dyan, sir. Merong uod to. Meron. Kasi ito... Sama ba sa luto yung uod, sir? Hindi naman tinatanggal yun. Kasi ito hindi nila ini-sprayhan. Simula nung pagkatanim, hindi nila, yun ang kagandahan nito, hindi nila ginamitan ng chemical. Actually, yun nga sana itatanong ko si Romel, yan ba ay may spray? Wala, so, wala sir.
Simula pagkatanim hanggang ngayong So na-harvestable kaya na. mag-survive ha? Kaya sir, kaya mag-survive. Okay, pero siguro mahirapan pagka dun sa mga talagang yung laspag na sa taniman, yung ano paulit-ulit ang tinataniman. Medyo mahirapan. Medyo mahirapan talaga sir. Pero ito kasi, Oo. ang tinanim nilang una, beans. So rotate sila. Nag-rotate sila ng tanim. Okay. So hanga ako sa kanila kasi sabi mo walang spray Oo sir. As in walang spray pala ito. Hindi mabuti no. Talagang ang tawag siguro yung gap ba 'yon? Gap sir. Yung way up Na- na Kung gaano Good kakadalas agricultural practices. so Paano wala talagang spray ito. wala talagang spray sir. Ay, hindi ba organic ito? Masasabi. Hindi naman, kung sa chemical, organic ito. Okay, walang spray. Walang spray. Pero Pero pag sa fertilizer, ginamitan naman ng fertilizer. okay. Doon na Pero nga ako tipid. papunta actually. Ano po ang ginamit na fertilizer dito, Sir Romel? So, ang ginamit nilang fertilizer dito, yung 1616 16 na fertilizer. na fertilizer. Paano po in-apply, Sir? At kailan? Ano lang, mga... Saan, Sir? Dito ba yan? Siyempre, ito wala tong mga mulching. Medyo madamo pa nga ito eh. In-applyan nila dito sa puno, Puno. mga 10 grams, 5 grams. mga ganito lang karami. Ang isang 10 grams siguro yan, Sir. Oo. Saan po, saan dyan? Dito sa Dyan, malapit sa puno. malapit sa puno. Mga isang tangkal ba yan? Wala namang isang dangkal. Okay. Palagay na natin 10 grams. Sabi mo ganun Oo, karami. kasi parang isang kutsara ang 10 nilalagay. grams nga yan. Oo. Anong stage ng crop po, Sir, itinilagay dyan? Mga 20 days after emergence, nilagay nila. Okay. Direkta po ba nilang itinanim yung buto niyan? Direkta po sir. Hindi na po yung sasabihin na pinatubo mas Hindi nila pinatubo. Direkta sir, direkta. Direkta. Oo. So 20 days after 20 nila days inilagay after dyan. nila nilagay. Isang beses. Isang beses lang sir. Anong sumunod? Kasi nung bago pagkatanim nito, nilagyan nila ng processed chicken manure. May paupo siya na organic na ano. Yung organic organic ba yun? Organic sir. Basta chicken manure nilagay nila dyan. Na process. Ano ibig sabihin, Sir, ng process? Process yung compost na ano. Compost na tuyong-tuyo na talaga. Hindi yung talagang fresh na chicken manure. So okay. Tuyo na chicken manure Tuyo na. nilagay ho dyan. Oo sir. Pinaupo muna bago ilagay yung buto. Oo sir. Okay, yun pala. So may paupo yan na chicken manure. Tapos 20 days after nang tumubo na siya, Tumubo na siya. ay nilagyan ng 16. After that, meron pa po ba? Wala naman sir. Yun Wala lang. na. So Tapos isang dilig. beses, Oo. napakatipid. Tapos dilig lang. Tapos dilig. Ayun, speaking of dilig, ayun, meron ako nakikita mga host. Paano sila magdilig dito, Sir? So dito sprinkler. Mamaya ipapakita natin kung ano yung sprinkler o rainburst na tinatawag nila gamit sa pagdilig Okay, pero dito. basta ho, ano yun? Overhead ho ba yun? O Overhead. Ang pag-spray nila? Oo. Pagdidilig nila? Pagdidilig. Okay. After ho nun, dinadamuhan ba nila? Kasi medyo madamo to eh. Hindi na. Dinadamuhan to. Kaya lang gawa nung Harvesting na harvesting na. Hindi na nila nadamuhan. So dinadamuhan, mano-mano, ano sir? Oo sir, oo sir. Okay. So yan ganda magbukas pa nga ho tayo before natin tapusin yung video. Kasi, so ulitin ko lang ho sa mga viewers natin, ano? Ang in-apply lang nila, 16 na abono. Wala na hong iba. Maliban dun sa 16 plus yung pinaupo ho nila na chicken manure sa paghulog ng buto, pagtatanim ng buto. After ho nun, wala na ang ginawa kundi magdilig at magdamo. Wala akong in-spray na fungicide, walang in-spray na insecticide. Walang fungicide, partner, ano? Wala sir, Romel? wala. Kasi kahit na meron yung mga yan, meron ano sa dahon, parang mga blight. Oo. So okay lang. Okay lang. Kasi sir. harvesting na tayo Harvesting na. Tapos maganda tong halaman niya, ano? Kasi mga berde pa rin yung mga dahon. Tapos ang lalaki ng bunga nito. Magkano daw ba bentahan dito ng mais na yan? Pagluto daw sir, binibinta nila 10 piso isang piraso. Mura pa rin. Mura. Pag sa babaho yan, gawing Pangasinan, gawing Santa Rosa, Laguna, ano na 20 pesos. Luto na. O yan, no? Ito. O yan, no? Meron na rin ano siya, no? Lumalabas na yung purple niyan. Yung purple niya. Habang Habang nagmamature, lumalabas. Okay, ganda. Ang kulay. Ayan, no? Galing, oh. So ito ba? Ito, para ito, papisilin ko rin, himasin. Ito, mukhang medyo okay na rin. na-overmature na, pero Over na. okay pa rin to. Tingnan natin. So ayan, makita ninyo na mayroong mga tama na uod sa dulo eh. Kasi wala nga spray eh. Ayan. Pero
Oh, okay pa rin, ano? Sabi mo, malambot pa rin yung pag Malambot niluto. pa rin. Ganda pa rin, oh, ano? So, merong mga, ano, purple tsaka puti siya. Ngayon. So, yun pala. Isa na si Ma'am Lilibet. Hindi na bata bumalik si Ma'am Lilibet. Luto na ng mais. Sa nilutong mais. Okay, anyway, no, mamaya meron ulit tayong interview tungkol sa kanya, no? Pero sabi nga niya, matagal na siya na dito nakatira, pero nag-start lang siya ng pagtanim ng mais 2016. 16. And by the looks, ano, mukhang okay yung tanim niya. At maganda yung lupa siguro dito, no? Maganda naman, sir. Kasi halos ano wala siyang ganong inputs, pero ang ganda pa rin ang tanim niya. Tama ba, Sir Romel? Tama, sir, tama. Okay, anyway. Saan ho ba available itong seeds ng Purple Sweet F1? Available po ito sa mga farm supply dito sa Baguio. Pwede natin, sa mga gustong magtanim, pwede natin hanapin sa Puncak Farm Supply, Sunrise Farm Supply, saka IBS Farm Supply dito sa La Trinidad. Purple Sweet. Purple Sweet. Available ho ngayon, Sir Romel? Available po. Meron pong pouch, tuutukan at saka 1 kilo. Magkano po yung 1 kilo, sir? Yung 1 kilo, binibinta po nila ng 1,300 dito sa Baguio. 1,300. Opo. 1 kilogram. Yes, sir. Mga ilang hula pa ng 1 kilo? Yung 1 kilo po, 6,000 po na buto. Okay. O mahigit. Yun ang Mahigit pa. pinaka-minimum. Kasi iba-ibang ano, Iba-iba. ang laki ng buto ko minsan, ano, Yes, ano? sir. May medyo malaki, meron yung maliliit naman. Yes, sir. Pero sigurado ko bang tutubo yan pag tinanim? 100% po tutubo yan pag tinanim. Sir Romel, ha? Yes, sir. Naman mamaya, siyempre nag-expect yung mga ano natin. Medyo mahal din no? Medyo 1.3. mahal. Oo, sir. 1.3. Pero, tingin ko naman pagka naman sabi mo healthy, ano? Pero- Healthy, may anthocyanin, tapos pagaganda naman ng mga tubo, ayan, no? Yes, sir. Ayan, ito ko, yung inano natin kanina, ayan, no? Yan ho ba? Okay na rin ho ba yan? Sir Romel, ito? Okay na rin to. Okay na rin yan. Sige nga ho, sir, para makita natin. Iyabang natin yung mais mo. Kung talagang pakikinabangan. Aba, kamba na naman. Meron, sir, oh. Mais Okay. sa Highlands. Mais sa Highland, ano? Yung po kakaiba dito, medyo malamig dito yung lugar. And tumutubo yung mais. Actually, ang kagandahan nga ho dito, walang problema sa market dito kasi kakaunti ho nagtatanim, hindi ho ba? Yes, sir. Oh, anyway, sir, kung may mga gusto pong magpatulong sa inyo, magtanong tungkol sa Purple Sweet, pagtatanim ng mais, pwede ho bang magpa-supervise o kahit sa text magtanong? Pwede po, sir. Pwede nyo akong i-text o tawagan sa aking number Opo. na Globe 0917-8130-628. Pakiulit nga po, So, sir. ulitin ko, 0917-8130-628. Okay, Yun maraming po ang pong aking salamat, number. Sir Romel. And salamat kay Ma'am Lilibet. Mamaya, interview na rin natin siya. No? Pero basically, ito po yung pagtatanim dito ng mais sa Itogon, Benguet na napakasimple po. No? Isang beses lang nag-abono. Hindi nag-spray ng fungicide, hindi nag-spray ng insecticide. So, inaabonohan lang po minsan. Pinuupuan din ng chicken manure. Yung process na daw po. Tapos, dinidilig nila. Siguro po pag kailangan kasi ang susi lang po sa pagdidilig dapat po hindi talaga tuyong-tuyo. Hindi rin po dapat nababahaan. Tapos mamanage lang po ng konti yung damo. And that's it. After 70 days dito sa Highlands, sa Itogon, Benguet, harvest na po sila ng kanilang mais. So, this time, ito po yung Purple Sweet F1 ng Swiss mula kay Sir Romel Rufino. Okay, so para po sa ating mga viewers, mag-text lang po kayo sa kanya. And mula po dito sa Itogon, Benguet, ito po yung Purple Sweet F1. So, mula po dito, ay ito po ang inyong Vegeman, Sir Mike the Vegeman. Maraming salamat po sa inyong panonood. And magtanim po tayo ng mais. Maraming salamat po. So naputol po yung ating interview kanina kay Ma'am Lilibet. Kasi hinabol po niya yung pagluluto ng mais. Ma'am, luto na po ba? Hindi pa yata Hindi pa, sabi ni Sir Romel, 30 minutes daw yun. Okay, so napag-usapan na po namin kanina is yung nag-abono lang daw po kayo ng triple 16. Mga after 20 days daw po ng pagtatanim ninyo. Tama po ba yun? Oo, tama. Tapos pinaupuan daw po yan ng chicken manure. Meron po ba? Meron po. Tapos yung pong tuwing kailan po pala kayo nagdidilig? Yung pong galing po ba sa host yun? Yung host po na yun? Ahos, oo. O, tuwing kailan po?
Every time na dry up yung Ayun. Yun pala, tama. Yun sabi ko nga na susi lang sa pagdidilig, hindi dapat natutuyuan at hindi rin dapat nababahaan masyado. Titigilan ng tubig. Okay. So sa tingin ko po, maganda yung mais ninyo and ready for bentahan. Magkano po ba bentahan ninyo ng mais? sa Baguio, 10 pesos isa. 10 pesos. Luto na ho yan? Luto na. Luto na. Kung dito ho bibilin sa inyo ngayon na hilaw pa. Yan din. Okay. Bawasan nyo siguro. Minsan 20 pesos, tatlong Tatlong piraso pero na. hindi yung size kasi iba-iba. Pero hindi po Yung kilo isa, yun. Kilo ba yun o Hindi. piraso? Per piece, So, parang 3 pieces. 3 pieces, per 20. 20 pesos. Mura na rin ho yun, no? Kaysa 10 piso isa, 30 yun. Ganun. Okay. So, yung po bang ito, huli na lang po. Marirekomenda nyo po ba na magtanim din yung iba ng ganitong klase ng mais? Purple sweet? Dito sa amin? Opo, dito po sa inyo. Sana, pero wala namang nagtatanong dito. Ba't po Konti walang lang gan? ang dito eh. Yung matataniman? Hindi, konti lang ang farmer dito eh. Oo. Sa Tinongdan sana, sa Dalupirit, pwede siguro. Opo. Pero dito kasi, konti lang ang, Mm. maliit lang ang dito. Minahan dito kasi. Ma'am, i-encourage nga po ninyong magtanim siya ng mais sa inyo pong local dialect po. Ah? Sa local dialect niyo po, ma'am, i-encourage nyo nga po silang magtanim ng mais kung pwede. Si Pagwari space to. Diya, pambudi na panmudian ni mais. Mais ba? Mais lang. Opo. Yung tanim po ninyo ngayon, Kaya mais. naman sa mais siya nga sigurado. Kasi ano yun eh. Ito lang. Process ba yun? Ano ba yun? Kayo ma'am, kung ano po yung message Oo, ninyo? kasi Pagtanong po sila. try ko na nung last 2 years ago, trinay ko na itong 2 times na mula kami ni Maisha at Mayat. So nga dyan nga baka third time yay. Okay, ano po ibig sabihin ng sinabi ninyo sa Tagalog? Ayun, saludo ako sa Swiss kasi maganda yung nila, yung mais nila. Opo. Yung talagang siya yung ano bang tawag doon? Sigurado po. Siguradong kasi yung kung bibili ka kasi sa market, hindi sigurado yun. Hindi, opo. Parang matagal yata parang ilang months yata yun. Okay. Ito kasi parang sa 3 months, 65 days. Opo, mabilis po, ano? Mabilis. Okay. Yun. Sige, pero ngayon po, harvest na po lahat yan. Harvest nyo na ngayon yan. Hinihintay ka nga namin Pasensya po, hinintay nyo pala ako. Pero salamat po naman, Ma'am Lilibet, kasi po, talaga po marami po kayong matutulungan dito sa video na ito. Oo. Kasi po, talagang lagi po naghahanap ng technology yung mga viewers po natin. And this time, magugulat nga sila na pwede pala dito sa Itogon magtanim ng mais na ganitong klase. Dati naman pero Opo. yung binibili namin yung seeds sa market. Sa market lang po. Okay, so Ma'am Lilibet, marami pong salamat sa inyong oras tsaka sa inyong pag-share ng inyong technology. So muli po, mula po dito sa Itogon, Benguet, ito po ang inyong Benjamin, Sir Mac the Benjamin. Maraming salamat po. Malambot. Masarap pa. Malambot ba siya? Malambot Ano po bang variety yan? Yung purple sweet. Purple sweet. Purple sweet F1. Yun yung purple. May purple nga. Pero medyo nangitim na yung pag naluto, Ganun talaga sir, pag naluto na. Iniitim. Pero masarap pa rin. Sabi mo Masarap kanina, pa rin, medyo sir. matured na yan, Mature Pero na. malambot pa rin. Malambot pa rin sir. Sige, yayahan mo silang kumain sir ng mais. Kaya kayong mga viewers, inanyan ko po kayong kumain ng mais, lalo ngayon na medyo taglamig. Ito po ay pampainit. Mainit ba yan? Mainit sir, mainit na Anong mainit. variety nga ho yan? Purple sweet F1. Purple sweet F1. Galing po sa East West Seed Company. Sarap po, matamis. Masarap sir, matamis. Titikman ho natin yan.